Vicar Van Baskerville, dating loyal na hound ng kilalang-kilalang pamilya ng Baskerville, ay lumuhad sa harap ng guillotine, betrayed at falsely accused ng pakikipagsabuatan sa Demon Clan. Nang nakalawit na ang blade sa kanyang ulo, sumumpa siya, kung bigyan pa siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon, hindi na siya muling magiging sunod sonyer na hound. Sa kanyang gulat, ang guillotine ay biglang nawala, at nagising siya, hindi sa afterlife, kundi sa mahinang katawan ng isang sanggol. Napapaligiran ng iyakan ng mga bagong silang na pagtanto ni Vicar na nasa nursery siya ng pamilya Baskerville. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula sa ilalim ng masamang pangyayari. Ang malamigang matang patriarch si Hugo Le Baskerville ay pumasok para inspeksyonin ang mga sanggol. Ibinasura ang iba bilang walang silbi, ang atensyon ni Hugo ay tumigil sa tahimik na si Vicar na ang hindi natitinag na tingin ay walang bakas ng takot. Naintriga, iniutos ni Hugo na ipadala siya sa Cradle of Swords, isang deadly trial na para sa mga tagapagmana ng Baskerville. Ang galit ni Vicar kay Hugo ay nag-aalab. Ito ang lalaking nag-orkestra ng kanyang pagbagsak sa kanyang past life. Ang mga alaala ng betrayal ay bumalik, siya ang naging expendable po ng mga Baskerville, loyal sa core, pero pinatay dahil sa sobrang kaalaman. Pero this time, iba na ang isusulat ni Vicar na story. Ang revenge ay makakapaghintay, ang survival ang priority. Naghihintay ang Cradle of Swords, isang brutal na labyrinth ng mga blades kung saan kailangan gumapang ang mga bata papunta sa Styx River, isang mythical waterway na sinasabing nagpapalakas ng katawan. Ang unang makarating sa ilog ay makikinabang sa lahat ng biyaya nito, habang ang iba ay may iwan sa mga tira-tira. Naalala ni Vicar kung paano siya sinabutahin ng kanyang mga kapatid sa past life na ipinag-gate sa kanya ang blessing ng ilog. Hindi sa pagkakataong ito. Gumagapang sa razor-sharp maze, ang kanyang katawan ng sanggol ay dumudugo dahil sa maraming sugat, si Vicar ay nagpatuloy. Laban sa lahat ng odds, narating niya ang ilog at lumubog dito. Ang tubig ng Styx River ay parang kumukulong apoy na tumatago sa kanyang mga sugat at buto. Ang agony ay unbearable, pero tiniis ni Vicar. Kumpara sa torment ng kanyang past life, ito ay isang whisper lang. Bawat segundo na nakalubog siya ay nagpapalakas ng kanyang resolve at katawan. Sa labas, ang mga attendants ay nagpanik habang pinapanood ang sanggol na tumagal ng mas matagal kaysa sa sinumang bata noon. Si Hugo ay nag-observe gamit ang kanyang trademark smirk, indifferent sa kanilang mga pakiusap na mamagitan. 7 minutes, report ni John Barrymore, ang butler ng pamilya. Si Hugo ay chuckle, ang kanyang amusement ay may halong grim expectation. He might not survive. Sumigaw si Hugo na senyales na oras na para umahon. Pero hindi siya pinansin ni Vicar. Bawat segundo sa ilog ay isang rare chance para lumakas, at tumanggi siyang iwan ito. Nagsimulang bumaha ang tubig sa kanyang mga baga, at lumabo ang kanyang paningin. Kahit sumisigaw na ang kanyang katawan para sa hangin, ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumubulong ng isang mantra, tiisin. Nang muntik na siyang lamunin ng dilim, hinailan ni Hugo si Vicar mula sa Styx River. Ang smug smile ng patriarch ay nagtaksil ng halo ng amusement at satisfaction. Greedy little thing, pang-aasar niya. Sinubukan mo pang inumin ang ilog. Habang sinusuri siya ni Hugo, may unusual na nakakuha ng kanyang atensyon, si Vicar ay mayroon na palang mga ngipin, isang extraordinary trait para sa isang bagong silang. Naintriga, lumingon si Hugo sa head butler at tinanong ang pangalan ng bata. Nang marinig ito, lalong lumalim ang kanyang smirk. A very greedy son has been born, aniya. Kahit weak at groggy, nanatiling razor sharp ang isip ni Vicar. Tahimik siyang nanumpa na lalakas ng palihim at balang araw ay dudurugin si Hugo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang galit ay hindi lang kay Hugo, umabot ito sa buong pamilya ng Baskerville. Sinubukan nila siyang burahin noon, pero this time, sila ang kanyang aywawala sa history. Habang nakahiga siya sa nursery, ang mga alaala ng kanyang past life ay tumatak sa kanyang isip. Siya ang illegitimate son ni Hugo, sinumpa ng mababang status kahit na may extraordinary talents siya. Sa edad na 20, napatunayan na niya ang kanyang sarili bilang master ng assassination, espionage, at conquest, na nakakuha ng renown kahit na kinamumuhian siya ng pamilya. Pero para sa mga Baskerville, palagi siyang naging isang tool, disposable at replaceable. Sa edad na 30, nang magbukas ang demonic gates at maghasik ng impyerno sa mundo, si Vicar ay naging pillar ng resistance, na lumaban sa loob ng 5 grueling years. Ang kanyang mga pagsisikap ang nagpabago ng sitwasyon, pero imbes na recognition, betrayal ang naghintay sa kanya. Inakusahan ng treachery at pinatahimik dahil sa sobrang kaalaman, ang kanyang buhay ay natapos sa guillotine. Nang lubusan siyang magising, ang power ng Styx River ay dumaloy sa kanyang mga veins, na nagbigay sa kanya ng mas malakas na starting point kaysa sa kanyang previous life. Pero ang kanyang mga iniisip ay naantala ng mahinang creak ng pinto ng nursery.
Isang maid ang pumasok, nagulat na makita siyang gising na bumubulong tungkol sa unusual request ni Madam na mag-iwan ng isang bagay sa kanyang kama. Napurihan ng curiosity, hinintay ni Vicker na umalis ang maid bago niya inspeksyonin ang maliit na kahon na inilagay nito sa tabi niya. Ang takip ay bumukas na nagpapakita ng dalawang venomous mambas, ang kanilang mga crimson eyes ay kumikinang sa dim light. Agad na naisip ni Vicker ang lahat ang gift na ito ay isang assassination attempt na inorkestra ng isa sa iilang babae sa pamilya ng Baskerville na tinatawag na Madam. Ang motive ay obvious, eliminate competition. Kung mamamatay si Vicker, ang iba pang mga sanggol sa nursery ay maaari ring mamatay sa mga fangs ng mga Viper, na aalisin ang lahat ng potential rivals. Galit ang tumalab sa kanyang dibdib habang ang mga ahas ay sumugod sa kanya. Sa cold precision, nahuli ni Vicker ang mga ito mid-strike, ang kanyang maliliit na kamay ay pinapagana ng lifetime na galit at survival instinct. Ang mga venomous creatures ay pumipilipit sa kanyang hawak pero hindi kayang talunin ang kanyang iron will. Pagsapit ng umaga, ang mga ahas ay nakahiga ng lifeless sa tabi niya habang si Vicker ay payapang natutulog. Ang eksena ay nagpadala ng shockwave sa buong Baskerville household. Nagkagulo ang lahat habang ang mga nannies na naka-duty ay naharap sa brutal interrogations, ang kanilang pagkabigo ay itinuring na isang hindi mapapatawad na krimen. Mabilis silang pinatay, pero ang pinagmulan ng mga Viper ay nanatiling misteryo sa lahat maliban kay Vicker. Lumipas ang 8 taon, at si Vicker ay nakaupo sa isang classroom, half listening habang ang teacher ay nagdidiscuss tungkol sa hierarchy ng swordsmanship. Ang mga estudyante ay captivated sa mga descriptions ng mga stages. Sword beginner, hindi kayang iambyo ang kanilang blade ng mana. Sword expert, kayang mag-infuse ng maliit na amount ng mana. Sword graduate, ang kanilang blade ay kumikinang na may parang liquid na mana aura. Sword master, ang pinnacle ng mastery, kayang bumuo at humubog ng solid mana ng malaya. Ang klase ay pumalakpak ng may pagkamangha ng banggitin ng teacher na si Sir Hugo, ang family patriarch ay isang sword master, ang pinakamalakas sa linya ng Baskerville. Si Vicker, gayunpaman, ay hindi nakikinig. Ang kanyang coming-of-age ceremony ay papalapit na, at bawat araw ay naglalapit sa kanya sa moment na mababawi niya ang kanyang full power. Tumingin ang teacher kay Vicker na napagkamalan ng kanyang tahimik na focus bilang disciplined dedication. Ang unmatched endurance ni Vicker sa Styx River at ang kanyang remarkable physical development ang naging dahilan para mapansin siya. Akala ng teacher ay matutuwa si Hugo. Si Vicker, gayunpaman, ay walang pakialam sa approval ni Hugo, busy siya sa pag-calculate kung ilang taon pa ang natitira sa kanya para maisagawa ang kanyang revenge. Pagkatapos ng klase, ang gulo ay dumating sa anyo ng 3 arrogant boys. Magkakapareho sa lahat ng bagay maliban sa kanilang misplaced bravado, ang triplets, Highborough, Middleborough, at Lowborough Le Baskerville, ay kinorner siya. Kilala bilang Trident ni Hugo, sila ay ngumisi at nanuya na tinawag siyang garbage van at kinutya ang mga kwento tungkol sa kanyang legendary feats bilang isang baby. Styx River, strangling snakes, what a joke, pang-asar ni Highborough. Agad na nakilala ni Vicker ang mga ito. Sila ang mismong triplets na nagtraidor sa kanyang past life na sumaksak sa kanya sa likod nang tumatakbo siya mula sa mga false accusations. Sa 9 na taong gulang pa lamang, ang kanilang kalupitan ay walang check pero alam ni Vicker na lalaki sila at magiging dangerous obstacles. Nagdebate siya kung haharapin sila ngayon o maghihintay ng tamang panahon. Si Highborough, ang nagproclaim na leader, ay bumunot ng kutsilyo. Sabi nila immune ang katawan mo sa mga blades, smirk niya. Let's test that. Hinawakan ni Middleborough si Vicker mula sa likod na tinakpan ng kanyang bibig. 3 minutes, sabi niya na may sneer. Kung makayanan niya yan, kakainin ko ang kamay ko. Lumipas ang 1 minuto, tapos 3, tapos 10, ni hindi man lang nag-react si Vicker. Binitawan ng mga triplet si Vicker. Nang bitawan niya si Vicker, natigilan siya, napansin ang dugo sa kanyang kamay at ang kawalan ng isang daliri. Inilura ni Vicker ang naputol na daliri sa lupa, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, parang bored. What are you doing? Sigaw ni Middleborough, ang kanyang mukha ay namumutla. Lalong lumalim ang dark smile ni Vicker. You said you'd eat your own hand, paalala niya sa kanya ng malamig. Nabalot ng panik ang natitirang 2 triplets. We need a priest, sigaw nila na nag-uunahang maghanap ng paraan para maibalik ang daliri. Hindi interesado si Vicker. Tinanong niya sila kung sino nagsabi sa kanila na pwede na silang umalis. Ang nagalit na triplet ay sumugod kay Vicker na may kutsilyo na nagmumura at binibigyang diin ang kanilang age advantage. Nanatiling kalmado si Vicker, hinayaan ng blade na tumama sa kanya pero hindi ito tumago sa kanyang balat. Sinamantala ang sandali, hinawakan niya ang wrist ng bata at pinilipit ito ng may merciless precision.
Ang triplet ay sumigaw sa sakit habang si Vicker, ang kanyang boses ay malamig at steady, ay nagpaalala sa kanila na sa pamilya ng Baskerville, ang power at talent ay laging mas mataas kaysa sa edad. Isang evil glint ang sumilay sa mga mata ni Vicker habang tinutokso niya ang mga ito. Shall we continue your little game? Let's see who lasts. Sinapak niya ito at bumagsak. Ang natitirang dalawang triplets na frozen sa takot ay agad na kumilos. Ang ikatlo ay sumunod na sumusugod sa desperasyon pero walang kahirap-hirap na kinontra ito ni Vicker gamit ang isang sipa sa mukha na iniwan siyang nakahandusay sa tabi ng kanyang mga kapatid. Ang silid ay bumagsak sa isang eerie silence na sinira lamang ng mga ungol ng mga talunang triplets. Nakatayo si Vicker sa kanilang harapan, ang kanyang tingin ay icy at walang awa. Sa chilling detachment, sinabi niya sa kanila na habang ang kanilang mga sugat ay maaaring gamutin, kailangan nilang tiisin ang kanilang sakit sa ngayon. Pagkatapos, sa isang mockingly generous tone, inalok niya sila ng isang paraan palabas. Isa sa inyo ang maaaring umalis sa silid, sabi ni Vicker. Ang relief ay sumilay sa mga battered faces ng mga triplets at mabilis nilang tinanong kung sino sa kanila ang may iwan. Bilang tugon, kinuha ni Vicker ang kutsilyo at inihagis ito sa lupa sa kanilang pagitan. Magdesisyon kayo sa inyong sarili, sabi niya, ang kanyang boses ay dripping ng cruel amusement. Habang siya ay lumingon para umalis, idinagdag niya ang isang huling taunt, don't take too long. At least isa sa inyo ang dapat mabuhay, right? Nakatingin ang mga triplets sa kutsilyo, pagkatapos ay sa isa't isa. Ang realization ay tumama sa kanila tulad ng isang kulog, ang survival ay may kapalit. Ang desperasyon ay sumaikop sa katwiran, at nagsimula silang maglaban, na nag-aagawan at nagsusumikap upang maangkin ang blade. Mula sa labas ng silid, huminto si Vicker para makinig, ang satisfaction ay pumulupot sa kanyang mga labi habang ang mga tunog ng kanilang infighting, mga ungol, sigaw, at iyak ay umalingaw-ngaw sa hallway. Ang dating nagkakaisang trident ng Baskerville ay nawasak, ang kanilang bond ay irreparably fractured. Samantala, sa opisina ng Patriarch, si Hugo Le Baskerville ay nakatanggap ng troubling news mula sa kanyang head butler, si John Barrymore. Ang Mords clan ay gumagawa ng gulo sa mga ruby mines, my lord, report ni John. Nagsimula na silang mag-claim ng territory. Si Hugo ay sumandal sa kanyang upuan, hindi natitinag. Hayaan mo sila. Aasikasuhin natin ito kapag kumatok na sila, cool niyang sagot. Tumango si John at lumipat ng topic. Ang juvenile evaluation sa Baskerville Fortress ay natapos na ang written exams. Master Vicker ang nakakuha ng pinakamataas na score. Nag-hesitate siya sandali bago idinagdag, ang practical exams ay sa 5 araw. Ang Guardian Knights ay nagsimula ng mag-clear ng training grounds. Tumango si Hugo, ang kanyang expression ay hindi mabasa, pero ang slight hesitation ni John ay hindi nakaligtas sa kanya. May iba pa ba? Tanong ni Hugo, ang kanyang boses ay mahina. Nag-hesitate ulit si John bago finally nagsalita. May incident na nangyari involving the Young Masters. Dumilim ang tingin ni Hugo. Ilan ang namatay? Wala, my lord, mabilis na paglilinaw ni John. Pero may mga injuries. Ang mga ngipin ni Master Highborough ay completely shattered. Si Master Middleborough ay nagtamo ng broken jaw at si Master Lowborough ay nawala ng left index finger. Nanatiling impassive ang mukha ni Hugo habang nagpapatuloy si John. Ang mga physical wounds ay na-treat na, pero ang psychological impact ay mukhang severe. Ang mga bata ay deeply shaken. Kumunat ang noo ni Hugo na may mild surprise habang sinasabi niya, ang trident ng Baskerville ay kilala sa kanilang unshakable bond. Hindi sila mag-aaway sa isa't isa ng walang magandang dahilan. John Barrymore, nakatayo ng maayos, sumagot ng eksakto. Ang dahilan ay isa pang young master, si Vicker. Hindi lang niya sila sinaktan, kundi nakuha rin niya ang highest score sa written exam. Naintriga at medyo nag-aalala, inutusan ni Hugo, ay patwag siya. Pumasok si Vicker sa opisina ni Hugo na kalmado ang ngiti, nagpapamalas ng tahimik na kumpiyansa. Binati siya ni Hugo sa autoridad na tono, lumaki ka na pala simula nang huli tayong magkita. Agad na tinakal ni Hugo ang insidente sa triplets, binanggit ang bigat ng kanilang mga sugat, hindi ang physical, na naayos na, kundi ang mas malalim na sugat sa kanilang samahan bilang magkakapatid. Nakatingin ng diretso si Hugo habang nagtatanong, sa tingin mo ba ay mali ang mga ginawa mo? Tumingin din si Vicker sa kanya ng walang pag-aalinlangan, sumasagot sa kanyang tanong, ano po ba ang mali kong ginawa? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Hugo, pero hinayaan niyang magpatuloy si Vicker. Paliwanag ng bata, sa pamilya Baskerville, ang lakas ang pinakamahalaga. Kung lakas ang nagdedesisyon sa lahat, paano magiging mali ang mas malakas? Huminto si Hugo, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, bago ibunyag, napatawad ka na ng triplets. Ang revelasyon ay ikinagulat kay Vicker. Napatawad nila ako, ulit niya, hindi makapaniwala. Isang lumang alaala ang sumulpot sa isip ni Vicker, isang eksena mula sa kanyang nakaraang buhay.
Isang dalaga, ang huling nakaligtas sa isang pamilyang pinatay ng mga Baskerville, ang lumapit kay Hugo bilang isang madre. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, pinatawad niya ito dahil sa kanyang pananampalataya. Ang tugon ni Hugo, malamig at nakakatusok, ay malinaw na tumunog sa mga tainga ni Vicker. Ang pagpapatawad ay isang dahilan lamang para sa mga mahihina na walang lakas na maghayganti. Mula sa alaala na iyon, inulit ni Vicker ang sariling mga salita ni Hugo sa kanya. Ang pagpapatawad ay isang paraan lamang para sa mga walang kapangyarihan na makayanan ang kanilang kawalan ng kakayahang gumanti. Saglit na katahimikan ng pumuno sa silid. Pagkatapos, ang istrikto na ekspresyon ni Hugo ay lumambat at naging pag-aproba, ang kanyang mga mata ay bahagyang sumisilay sa kasiyahan. Naiintindihan mo, simpleng sabi niya. Lumingon kay John Barrymore, nagbigay si Hugo ng isang hindi inaasahang utos. Hayaan siyang kumuha ng kahit anong snacks na gusto niya mula sa food storage, basta kaya niya itong dalhin. Nagpapasalamat pero maingat, si Vicker ay humiling ng katamtaman lang, mga tsokolate. Nang lumingon siya para umalis, pinigilan siya ng boses ni Hugo. Galingan mo sa susunod na evaluation, sabi ng patriarch, matalim ang tono pero halos parang ama. Lalo na laban sa mga direktang inapo ng lahi ng Baskerville. Huwag mo akong biguin, anak. Ang mga labi ni Vicker ay bumuo ng bahagyang ngiti, bagamat ang kanyang mga pulang mata ay nagtaksil ng kumukulong galit. Naiintindihan po, sagot niya, at umalis kasama ni Barrymore. Dinala ng head butler si Vicker sa storage room, ipinagmamalaki ang premium na kalidad ng kanilang mga tsokolate. Ito ang pinakamaganda sa mga noble circles, sabi ni Barrymore. Walang inaksayang effort ang Morgs clan sa pagkuha nito. Bago pa siya makapagpatuloy, si Vicker ay sumingit ng mariin. Ayoko ng kahit anong process. Si Barrymore, na medyo nagulat, ay humingi ng klarifikasyon. Cacao beans, paglilinaw ni Vicker. Yung mga may pinakamayamang aroma. Bagamat nagtataka, sumunod ang butler, nagsasaayos para dalhin ang isang batch ng cacao beans kay Vicker. Nang ilagay niya ang isa sa kanyang bibig, isang chef na malapit ay nagpaliwanag. Iyan ang bloody beans, sabi ng chef, impressed sa pinili ni Vicker. Legendary sila sa kanilang potency. Isang bean lang ay maaaring makagawa ng hanggang 100 litro ng tsokolate. Ang kanilang aroma at yield ay walang kapantay. Ang head butler, si Barrymore, ay nanood na naguguluhan habang inunguya ni Vicker ang mapait na cacao bean ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-aakalang si Vicker ay may kakaibang pagmamahal sa tsokolate, naisip ni Barrymore na ang hindi orthodox na kahilingan ng bata ay maaaring isang matalinong pakana para makakuha ng higit pa sa hinaharap. Nang ialok ng chef na i-process ang mga beans sa tsokolate at ihatid ito sa kanyang silid, tumanggi si Vicker na iginiit na dalhin ang mga hilaw na beans sa kanya. Ang kakaibang kahilingan ay nag-iwan sa mga tauhan na nagkakamot ng ulo. Ang hindi nila napagtanto ay wala si Vicker intensyon na kumain ng tsokolate. Ang mga cacao beans na ito ay mga kasangkapan para sa isang mas mapanlinlang na plano, isang planong magaganap sa practical exam sa loob ng 5 araw. Ang hindi alam ng lahat, ang mga binhi ng kaguluhan ay naihasik na, at isang sakuna ang paparating na nakatakdang maging isang defining moment sa brutal na kasaysayan ng Baskerville clan. Ang pamilya Baskerville, na kilala bilang ang Berserker family, ay hinubog ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng walang humpay na mga pagsubok at walang awa na disiplina. Mula sa kanilang mga unang hakbang, ang mga batang Baskerville ay hinuhubog ng mga nakakapagod na evaluation na idinisenyo upang alisin ang kahinaan. Kabilang sa mga pinakaunang pagsubok ay ang isang nakakapagod na pag-akyat sa bundok na may pahinga lamang sa mga maingat na rasyon na pahinga. Sa gabi, napipilitan silang matulog sa tabi ng bangkay ng isang napatay na halimaw, isang nakakagimbal na ehersisyo na sinadya upang patatagin ang kanilang nerbiyos at ihanda sila sa mga hostile na kapaligiran. Ang walang tigil na pagsasanay na ito ay nagbunga ng mga mandirigmang kinatatakutan at iginagalang sa buong lupain. Gayunpaman, sa edad na 8 nagsisimula ang totoong pagsubok, ang deadly evaluation, isang rite of passage na magpapatibay sa kanilang lugar sa hierarchy ng Baskerville. Sa labas ng teritoryo ng Baskerville ay nakatayo ang Life Engulfing Forest, isang mapanganib na bundok na infested ng mga halimaw. Ang foreboding na tuktok na ito ang lugar ng deadly evaluation. Ang mga batang aso, mga batang napili para sa pagsubok ay nagtipon sa paanan nito, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong determinasyon at takot. Nakatayo sa harap nila si Shadow Dog Pavlov Van Baskerville, isang instructor na kilala sa kanyang matalas na instinct at formidable na aura. Inilatag niya ang mga patakaran ng exam ng may malamig na precision. Ang gawain ay deceptively simple, mabuhay ng isang buwan sa bundok habang nangangaso ng malalakas na halimaw. Ang scoring system, gayunpaman, ay nangangailangan ng parehong strategy at ruthlessness. Mabuhay sa loob ng isang buwan, 10 puntos. Iwasan ng permanenteng mga pinsala, 30 puntos. Talunin ng isang halimaw, 70 puntos.
Eliminate ang isang contestant, 50 puntos. Matupad ang lahat ng mga kondisyon, 70 puntos. Ngunit walang sino man ang maaaring makamit ang perpektong 100. Ipinag-utos ni Sir Hugo na ang perfection ay nagbubunga ng arrogance, at ang arrogance ay ang daan tungo sa pagkasira. Ang mga karagdagang puntos ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ng badge na ibinigay sa bawat kalahok. Gayunpaman, ang kamatayan ay may hindi mapapatawad na parusa, 0 puntos. Nagbigay si Pavlov ng isang grim warning, huwag lumihis sa designated area. Habang ang mga minarkahang zone ay mapanganib, ang mga ito ay bahagyang nasakop na may monitored na populasyon ng halimaw. Sa labas ng mga lugar na ito ay ang mga forbidden zone ng bundok kung saan nagtatago ang mga hindi kilalang katatakutan. Ang mga shadow dogs na nagsisilbing mga examiner at covert supervisors ay magmamasid sa mga kalahok at babawasan ang mga casualties hanggat maaari. Habang ang mga young masters ay nagtitipon sa paanan ng bundok, ang anticipation ay pumailan lang sa hangin. Ang mga bulong ay kumalat sa grupo na marami ang palihim na sumusulyap kay Vicker. Ang kanyang legendary endurance sa Styx River at ang Rumord incident sa Triplets ay mga hot topic ng usapan. Si Vicker, na kasing composed gaya ng dati, ay nanatiling walang pakialam sa kanilang mga bulong, ang kanyang mga iniisip ay nakatuon sa bundok na nasa harap niya. Hanggang dito na lang muna, salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, suportahan nyo rin yung channel ko, kung meron kayong mga suggestions sa pwede ko ma-recap, comment them below, salamat.